Yes, again, I'm Jen from Amazon Serye. So, ngayon pag-usapan naman natin kung saan ako kumukuha ng mga produkto ko. So, aside from Philippines, kumukuha din ako sa China. So, real talk lang, sa Alibaba. So, bakit ba sa Alibaba ako bumibili ng mga products? So, merong mga pros and cons kung bakit ako kumukuha sa Alibaba. So, hindi lahat ng nabibili online ay perfect. Okay? So, pag-usapan natin yung paano bang pag-source sa China, sa Alibaba, and ano ba yung yung expected natin behind audit. So, maraming sellers na lalo ko na beginners, before, nag-isip ako, saan ba ako kukuha? Okay, meron ako sa Philippines, nakukuha ko ibang product ko. Then, naisip ko, how about itry ko kayang kumuha sa Alibaba? So, sa tingin ko, nung nagbo-browse ako ng Alibaba, parang madali lang kumuha. Like, it's easy. But, hindi pala ganun kadali. So, isi-share ko sa inyo, kung paano ba ako nag-source ng products, and ano ba yung reality versus expectations. So, ito ang Alibaba. Okay? Alibaba.com. So, bakit nga ba halos karamihan kumukuha sa Alibaba? So first, mas mura kaysa sa local suppliers. Then mas maraming variety. Andiyan yung mga trending products na makikita nyo. Like nito. Yeah? So yan ang isa sa mga trending ngayon, yung smart glasses with camera. Then mas flexible sa bulk orders o custom orders. Pero may challenges din. Okay? So, andyan yung shipping delays, andyan yung quality control, and sometimes also yung language barriers. Okay. So, ang lowest cost per unit, katulad dito, ang price nito is 42.75. Ang minimum order quantity is 1 piece. Pwede ka na makabili. Okay. Then, pag bibili ka naman ng 20 pieces, the more you will buy more, mas malaki yung makukuha mong discount. Okay? So, yan ang mga price niya. So, from 3,000 pieces, again, 39.60. Aside from that, kung gusto mo magpa-customize, like for example, yung packaging, pwede nilang gawin yun, pwede nilang lagyan ng pangalan, or any design as you like, but additional payment siya. Pag-customization. And the same time also, yung shipping charge pa rin nila. Kasi from their factory, they need to send that kung saan man yung shipping place na kinontak mo. Okay? Sa logistics. So, logistic na yan, magbabayad ka rin yan. Then, going to Dubai. Then, from Dubai, kailangan din nila i-send mismo, depende kung may warehouse ka or direct sa bahay mo. So, another amount na naman ang babayaran mo, total. So, ang pag-shippings, ito yung mga cons. Like, for example, shipping takes time. Sa akin, nung kumuha ko before, it takes almost 2 months. Kasi first, pag mag-order ka, kailangan pa nilang yun. I-prepare, gawin, pag may customize pa, additional, then after that, yung always coordination sa kanila, yung communication sa kanila, palagi silang i-message. But in fairness naman sa mga Chinese, mostly ng mga customer service sa kanila, very responded, magaling sila so far sa lahat ng mga nakausap ko. Okay? Then, yung packaging also, hindi always perfect. So, let's say, papakita sa'yo perfect. Kasi may experience ako, siguro i-discuss ko next time. May experience ako, nakita ko it's all good, but yung actual na nung na-receive ko na may mga yupi-yupi, so hindi ko alam kung sa true shipping ba yun or mismo binigay nila sa akin yung packaging na gano'n. So, isa rin yun. Then, so bago mo i-sell yan, katulad ko, bago ko i-send sa Amazon or ibenta, isi-check ko muna. And then, the rest, kung may yupi, binibenta ko ng mababang presyo. Kasi nga, yung packaging, hindi na maganda, hindi na siya presentable.
Ano pa ba? Yung communication challenge from the beginning lang. Then after that, okay na. Okay naman. Ang dami namang may mga chat GPT na translator naman para sa kanila dyan. So, it's very easy. Ano pa ba? Bumili ako sa Alibaba rin kasi mabilis ibenta. Maganda naman yung packaging na ko. I'll give you example. Ito. So, ito yung kinuha ko sa kanila. Then, pina-customize ko. Like, my story, my rules. Yan. Then, nilagyan ko ng compass. Like, ito yung journey ko. Yan. So, bawat symbols may meaning para sa akin. So, yan siya. Okay? Aside from that, marami rin akong binili sa Alibaba. Well, i-share ko rin sa inyo yun. Then, ano pa ba? Okay? Always prepare ka na lang. So, kung gusto mo talagang kumuha ng mga products sa Alibaba, it's a long time preparation. Long-term mindset. Kasi kailangan mo i-adjust yung timing, how many months or how many days bago mo ma-receive yun. And then in case na mauubos na yung order mo, mauubos na yung products mo, inventory mo, again, you need to order again. Okay? Now, for sampling naman, for example, hindi kayo ganun kakontento, gusto nyo muna makita actual, pwede naman sila. Okay? So, ito pala. So, like this, ang minimum order quantity nito is 50 pieces. Hindi 1 piece, pwede no? 20 pieces no? 50 pieces ang minimum quantity ng pag-order ng mug. So, depende rin yan sa supplier ha? Because merong iba naman supplier, they allowed like 20, 30. But ito, I'm just giving an example, 50 pieces ang minimum. Then, yan, kung gusto mo magpalagay ng logo, customize, ayan, ano rin naman nila. Okay? Then, one thing which is very important, pag magbo-browse kayo sa Alibaba, check niyo yung mga supplier kung verified ba sila. Like this. Ito yung name ng company, verified multi-specialty supplier, 5 years na siya. Yan. And then, check also sa baba, andyan ang mga review. So, andyan yung mga review. Verified purchase, andyan yung mga review. Check nyo yan. So, katulad dito, yan, 3 years na siya. Kung gusto nyo nang bumili ng headset, so $1 minimum quantity is 5 pieces. So, pwede kang kumuha, get sample. So, ang sample sa kanila is $2. Pwede kang kumuha ng isa. Hindi 1.60, $2 talaga. Kasi nga sample. Then, pag kinuha mo yung sample, you need to pay also the shipping fee. So, di ba? Kaya ako nung kumuha ko, talagang pinag-isipan ko mabuti bago ako kumuha. Hindi na ako kumuha ng samples pa. So, ayan po. So, yung sourcing talaga sa abroad is very powerful. Pero honesty, ang preparation talaga ang key. So, hindi ito yung shortcut, hindi ito yung madalian na makuha ka agad. Pero, kung gagawin mo naman tama, malaking advantage ito para sa ating mga seller. So, yun. So, that's it for today. Maraming salamat po sa pakikinig. So, actually, this is not only for Dubai, it's for all over OFW. Para sa mga seller na katulad ko, then aspiring seller. At doon also sa mga gustong bumili, mag-source sa Alibaba. Okay yan. And then also, from Alibaba to Alibaba to Philippines, I think much cheaper ang shipping fee compared from China to UAE. So that's it po. Thank you for listening. Bye!